Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makaraang ianunsyo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA na alisin na ang mga Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO sa bansa. Patuloy ang Kamara at mga ahensya ng gobyerno sa pag-usisa at pag-iimbestiga hinggil dito. Batay sa datos, nasa 43 POGO sites ang may lisensya habang higit 400 naman dito ang mga iligal. Kaugnay nito ay isinagawa ang pagpapatuloy ng pagdinig sa komite nitong Miyerkules. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, maraming negatibong aksyon at aktibidad silang nadidiskubre sa POGO. Ang dating akala na makatutulong ito ng higit sa ekonomiya ng Pilipinas, ngayon ay nadungisan at nayugnay na sa maraming kriminalidad sa bansa. Kaya naman pahayag ni Dalipe, nagkaroon na ng link sa maraming criminal activities and we would like to dig deeper. So, the House is really bent in trying to look into this. Sa panig naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., nagpatong-patong na umano ang naging problema sa mga POGO. Yung sa drugs, napakalungkot sa aming bayan sa Mexico, doon po nakita yung 3.6 billion worth na 560 kilos of shabu. Number 2, nakakalungkot sa Pampanga na naman po, yun po yung POGO na nakita natin na meron tayong illegal POGO at yung Bamban, hindi po Pampanga yun, Tarlac, pero nasa Central Luzon po yun. Samantala, bunsod ng pagtama ng Bagyong Karina nitong nagdaang linggo, ilan sa mga pangunahing daanan at expressway ang hindi madaanan. Dahilan upang hindi rin matuloy ang pagbisita at pag-inspeksyon sa mga POGO. Dahil dito, tiniyak naman ni Gonzales na magpapatuloy sa ilang mga araw o linggo ang naudlot na ocular inspection sa mga POGO site at ilan pang mga lugar na pinaghihinalaan sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.